Minsan pa po nating purihin ang ating Panginoon. Karapat-dapat po ang ating Panginoon sa lahat ng ating papurit pagsamba. No? At nawa ay napagpala nga po natin ang kanyang pangalan sa umaga pong ito. Magandang umaga po muli sa atin pong lahat. Good morning po mga kapatid, atin pong mga panauhin. At muli po tayo po ay dadako ngayon sa pakikinig ng mensahe at salita ng atin pong Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, ay muli inanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Aming Panginoong Diyos, tunay nga na napakabuti nyo, tunay na walang hanggan ang inyong katapatan at biyaya sa aming mga tao, bagamat hindi kami talaga karapat-dapat, Panginoon. Salamat sa inyong anak na si Jesus. Salamat sa aming Panginoon dahil sa Kanya ay meron kaming karapatan at kakayahang makalapit sa inyo, makapaghandog ng mga awitan at makapag-alay, Panginoon, ng aming mga buhay. Sa bahaging ito, Panginoon, ang amin pong gawain ay mangusap ka ngayon sa bawat isa sa amin. Linisin nyo ang aming puso at kalooban. Alisin nyo ang anumang mga magiging hadlang, Panginoon, sa amin pong pakikinig at pag-unawa ng inyong mga salita. At nawa, Panginoong Diyos, ay maunawaan naming mabuti ang lahat ng inyong kapahayagan sa oras na ito. At higit sa lahat ng ito, Panginoon, hanggang sa mamaya pa naming mga gagawin, kayo lamang ang siyang mapapurihan, kayo lamang ang siyang maluwalhati sa lahat ng mga ito. Karapat-dapat kayo sa aming pagsamba, Panginoon, at sa iyo ang lahat ng kapurihan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Noong nakaraan pong linggo, napakinggan po natin ang mensahe po ukol po sa kahalagahan po ng pagkakaroon ng karunungan, wisdom regarding family. Hindi po ito mahirap makita kung bakit nga ba ito kailangan. No? Dahil hindi din po mahirap makita kung ano ba ang kalagayan ng sanlibutan po sa kasalukuyang panahon. The world tells us that it is progressive. No? Ngunit makikita at mapapansin na ang progressiveness na ito ay madalas imbis na bumubuo at pinapalakas ang pamilya, ito ay naglalaan ng marami pang mga atake at negatibong bagay ukol po dito. Maraming mga bagay po ukol po sa pamilya po, the basic unit of society, that has been twisted and corrupted by the evil in the hearts of many people. Ang mga ang mga gawain o mga katungkulan po na mismo ang Diyos ang nagbigay para sa asawang lalaki, para sa asawang babae, kahit po para sa mga anak, ay malayo na po. No? Hindi pa naman po nabubura, ngunit malayong-malayo na po at patuloy pa rin sa pilitang pinapalitan at binabago ng mundo pong ito. Kaya bilang mga mananampalataya, dapat po tayong maging maingat. Huwag tayong makisabay at mas lalong huwag po tayong mahulog po sa mga patibong na ito at umugnay sa kung ano ang itinutulak ng sanlibutan. Lalong-lalo pat nasa atin pong kamay ang mahalagang salita ng Diyos at niliwanag na po dito kung ano ang kalooban ng Diyos patungkol sa lahat ng mga ito. Ngayon, patuloy po nating tutunghayan ano po bang sinasabi ng salita ng Diyos ukol po sa mga importante at mahalagang prinsipyo patungkol sa pamilya. No? Nararapat lamang po na ang isang pamilya ay dapat pong maging buo, maging kumpleto, pero nakikita nga po natin na kahit yun man ay itinuturing na po nating malaking pagpapala. No? Hindi mo na siya pwedeng i-assume sa maraming tao. No? Pagka buo ang pamilya mo, ang laki na agad ng pasasalamat mo, lalo pa sa Diyos. No? But it is not only in existing. No? Hindi lang tayo dapat, nag-e-exist, kundi dapat nating higit sa lahat na susunod ang kalooban ng Panginoon sa lahat ng mga ito. Tinuturo ng kanyang salita ang disenyo ng Diyos para sa pamilya at sa pamamagitan lamang ng atin pong pagsunod sa layuning ito ng Panginoon, doon natin tunay na masusukat kung ang pamilya po bang
kinalalagyan po natin ay matagumpay or successful po ba talaga? No? The biblical family is not just in danger, galing po doon sa mga panlabas na mga puwersa na umaatake po dito, pero nandun din po yung galing sa loob, no? Usually in the form of ignorance or maybe just a lack of obedience from within. So dapat po tayong maging maingat. Kung alam naman po natin ang dapat nating ginagawa, ngunit hindi po natin ito tinutupad, wala din pong mangyayari at wala din pong magiging kabuluhan ang atin pong mga buhay. No? If the purpose of God is not being followed, there will be a lack of joy, a lack of motivation, and a lack of satisfaction. Sa lahat ng bagay, applicable po ito. Ang mensahe po natin ngayon, pamagat po nito ay The Christian Family. No? At ang mensahe nga pong ito ay para po sa ating lahat, para po sa lahat ng mga mananampalataya. Ikaw man ay bahagi na ng pamilya, ikaw man ay nagbabalak na magkaroon ng sarili mong pamilya, at ikaw man ay nasa gitna o nasa matinding kalalagyan po ng pagsubok o suliranin sa inyong pamilya, ay para sa atin po itong mensaheng ito, no? Para sa atin po lahat. No? Ngayon po natin ang magiging tema po natin ngayong umaga. Pero bago po yon, atin po munang tunghayan yung magiging pundasyon po natin. Number 1, the foundation we must build upon. Dadalhin po tayo ng atin pong aralin sa aklat po ng Efeso, Kabanata 5. No? At dito po tinalakay sa pamamagitan ni Apostol Pablo, no? Sa maraming ibang liham ay tinalakay din niya ang mga topics ng ito ng pamilya. Ngunit dito makikita po natin ang isang pangungusap po niya para po sa mga taga-Epeso, mga mananampalatayang mga hintil. No? At bago po niya tinunghayan yung mismong tema, ito po ang nilalaman ng kanyang sinabi. No? At dapat po nating unawaing mabuti na bilang konteksto, bilang background po, ang isang tinatawag na Kristiyanong pamilya ay binubuo ng mga individual na siyang sumampalataya at nagtiwala sa Diyos at sa ating tagapagligtas na si Hesukristo. No? What makes a family Christian is because of the believers in it. No? And of course, wala po ditong package deal as always. No? Just because one person or one individual is a Christian doesn't mean that everybody else becomes one. Hindi po ganon. No? So, inuunawa po natin na sa konteksto ng Biblia, tinutukoy dito ay mananampalataya dapat ang lahat. No? At doon po gagana yung mga aralin at mga prinsipyo pong ito. No? Bagamat meron pong maaari sa atin mga sariling pamilya na hindi pa po mga mananampalataya, tayo man na mga Kristiyano ay nasa ilalim pa rin po ng pamamahala ng atin pong Panginoon. At ninanais pa rin po nating sundin siya sa ating buhay una sa lahat. At ito po ang sinasabi bilang background nga po sa atin pong pag-aaral. Nabasa natin yung bahagi po kanina sa Efeso Kabanata 5, 15 hanggang 21. Ang sabi po, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. No? At bilang summary, ito po ang nilalaman nga. Letter A, we are told to be wise and not be foolish. No? At again, as I have said earlier, lahat naman po siguro sasang-ayon na pag sinabi po natin na ang mga panahon po natin ngayon
ay punong-puno na po ng kasamaan. No? But again, the funny thing is, nung sabihin ito ni Apostol Pablo more than 2,000 years ago, yun na yung panahon ng kasamaan. No? Sinasabi niya, nung buhay pa siya, masama na ang panahon. 2,000 years later, masama pa rin ang panahon. Pwede nating sabihin mas masama, pero technically ang kasamaan, umiikot lang naman po yan. No? Nagiging iba lamang ang itsura o anyo, pero yung ugat ng kasamaan ay hindi naman po talaga nagbabago. No? At makikita po natin na marami pong mga parumal-dumal at masasamang bagay, masasahol na bagay ang nagaganap sa mundo natin sa kapanahunang ngayon. No? Evil is not just being done, but it is being normalized and justified. No? Yun po yung yun po siguro yung senyales yun po yung sign na yung tindi ng kasamaan talaga. No? Yung kasamaan po ngayon hindi na nga po siya nagpapanggap sa isang banda. Marami pa rin pong kasamaan ang mapanlinlang at mapandaya. Pero marami ding kasamaan talagang straight to the point na. Oo, masama ginagawa ko. Ano ngayon? 'Di ba? Wala na po talagang pagtatago o pagkukunwari, no? Garapalan na, ika nga, no? And in our context of our topic, the biblical and godly concepts of relationships, marriage, love, at kung ano-ano pa, no? Dun lang sa sa bilog ng pamilya at relasyon, ang dami po dito ang sadyang inaatake po talaga. No? They have been thoroughly twisted and corrupted and now is being made the standard of living in the world. Kaya nga, we all need wisdom from God. No? We need the wisdom of the Lord desperately in our lives. Kailangan na kailangan po natin ang karunungang ito. Hindi lang basta-basta kaunawaan at pagkatuto, pero muli ang karunungan po ay ang pagsasagawa, ang pag-a-apply nito sa paraan kung paano tayo nabubuhay at lumalakad. No? To live against the purpose of God is to live foolishly. Kung bakit nga nagkaganito ang mundo natin in the first place. Bakit ba napakasama ng mundo? Ano bang nangyari sa atin? Bakit ganito? Kasi nga, ang tao ay sumuway sa Diyos, nagrebelde, ayaw sumunod sa Panginoon, at nagkanya-kanya tayo. Gumawa tayo ng sarili nating mga tuntunin, paraan at pamumuhay, and here we are. No? Tapos pag may masamang nangyari, ang reklamo sa Diyos. Galing naman talaga ng tao. No? Pero yun po ang dahilan bakit tayo umabot sa puntong ito. At ito pa po ang atin pong ingatan. The wisdom of the world looks and sounds neat. No? Pag pinakinggan mo, pag pinanood mo, pagka nakita mo, parang okay yun na. Parang ang ganda nun na. Parang hindi ko naisip yun na. But in application, you can see the destruction that it brings. No? Even in relationships, isa sa mga pinakapunto ng atin pong tema ngayong umaga. Paano ito sinisira ng maraming bagay. No, kung sino ang pwedeng makipagrelasyon, kung paano pinapalakad ang relasyon, at kung paanong tinatapos din po ang mga relasyon pong ito. No? To understand the will of the Lord, we do so by hearing and obeying the Word of God, just as we are doing today. Kaya tayo nandito. Kaya tayo nag-aaral. Kaya tayo nakikinig. Kaya tayo sumusunod. No? Kasi kung wala po itong guidance na ito, kahit man tayo siguro ay napahamak na po. No? Yun po ang unang bahagi. Sumunod po, letter B, be filled with the Spirit and not wine. No? Karugtong ng naunang utos, no, to be filled with wine, no, sa pinakamababaw na salita ay ang paglalasing o ang malasing ay ang mawalan ng iyong senses. To self-indulge in the pleasures of the flesh na wala naman pong katuturan, na wala naman din pong papupuntahan. I mean, that's it. Yun na yun. It's self-pleasure. Pleasure lang naman ang nakukuha ng tao,
Ngunit madalas ang kapalit nito ay hindi po kaaya-aya at hindi din po naman talaga kanais-nais. Pagka alam niyo po yun, nahimasmasa ng tao, sasabihin niya, dapat hindi ko pala yun ginawa. When a person is intoxicated for whatever reason or through whatever means, ano pa man po ang gamit mo pong substance po, iniinom man, tinuturok, sinisinghot o kung ano pa, when a person becomes intoxicated, nawawala po ang kanyang kaisipan. Nawawala po siya tamang wisyo, sa tamang pasya, no? They lose all of their sound mind and judgment. No? They lose the sense of their inhibitions, no? Which literally means losing your self-control. No? Wala na po yung pumipigil sa iyo, yung kalooban mo na nagsasabi sa iyo, sa kalooban mo na wag, mali ito, wag mong gawin yan, hindi tama yan. No? Even kahit sa pamantayan ng sanlibutan, nawawala po yun. No? And under these definitions, maraming bagay po, maraming gawain, maraming mga kasarapan can only lead to evil things. Kaya hindi nakapagtataka, hindi po kagulat-gulat na sinasabi ito ng salita ng Diyos na dapat nating iwasan ito. Do not get drunk with wine. Wine po yung primary substance noong pong panahon ng bagong tipan po. Ngayon, mas marami na pong mga substances ang pwedeng gamitin ng tao upang dalhin siya sa ganitong kalagayan. No? We are to avoid them. Mahirap na nga po ang buhay po natin as it is dito po sa lupa. Huwag na po nating mas lalo pang pahirapan para sa ating mga sarili. Instead, the Bible tells us to be filled with the Spirit. To be filled, that is, with the Holy Spirit. Mapuno ng banal na Espiritu. No? At ang ibig lamang pong sabihin nito sa kontekstong ito, ang pagpuno ng banal na Espiritu ay nagdadala sa isang tao, sa isang mananampalataya, hindi sa kawalan ng self-control, kundi sa mas mahigpit at mas matinding self-control. Pag napupuno ka po ng Espiritu, you are totally aware of what you are doing, what you are saying, what you are acting out, and lahat yon ay dumadaan sa iyong pasya. No? Kaya pag napupuno ang isang tao ng banal na Espiritu, maingat siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa kanyang sasabihin, sa kanyang gagawin, at syempre lahat naman ng ugat nito ay nagmumula sa kanyang kalooban kahit sa kanyang mga iniisip. No? Yun po ang kahulugan po nito. No? Hindi lang po self-control, kundi pati na rin ang lahat ng bunga ng Espiritu. No? Pag napuno ka ng Espiritu, hindi mahirap makitang susunod po dito ay ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang kahinahunan, ang kabutihan, ang kagandahang loob at ang katapatan at kaamuan. No? Self-control is just one of them. Pero yun po ang pangunahin po kasi nating makikita at mapapansin. No? Lahat ng bagay na kailangan natin at kanais-nais at kagamit-gamit sa buhay natin ay nagmumula po sa pagpuno ng banal na Espiritu sa atin. No? 'Di ba? Makita po natin yung at least dito sa letter A and B, meron pong wag to kundi ito. Wag iyan kundi ito. Parehas po sa letter A and letter B. Sumunod naman po dito, letter C, give praise and thanks to God always. No? Kaya pag napupuno po ang tao ng banal na Espiritu, siya po ay patuloy na nagpapakumbaba, siya po ay patuloy ding nagsusumite ng kanyang sarili sa kapangyarihan at layunin ng kanyang Diyos. No? At ang resulta ng isang buhay na napupuno ng banal na Espiritu ay isang buhay na laging nakahandang magpuri at magpasalamat sa Diyos anuman ang kanyang kalagayan o sitwasyon sa kanyang buhay. No? Marami na pong mga awit ang tumutukoy po dyan. It is not in our circumstances alone that we are able to praise and thank the Lord.
Kasi kung tutuusin, kung yun lamang po yung magiging sukatan, kung ang sukatan ng ating pong papuri at pasasalamat ay ang ating pong kalagayan sa kasalukuyan, marami talagang tao hindi makapagpupuri. Dahil nandyan ang problema, nandyan ang hirap, suliranin, pagsubok, at marami pang iba. Pero that's not the point. The point is not to praise God when things are good and to stop praising Him when things are not. The point is, God is worthy of all your praises, of all our thanksgiving, no matter the circumstance, no matter our point in life, our situation in life. No? Huwag nating tukuyin ang bagay na ito ng mababaw lamang. Mababaw po yun eh. Pwede naman po yun. Pwede ka namang magpasalamat dahil may magandang nangyari sa buhay mo. Hindi po yun masama. Pero kung doon ka lang magbabase panghabang panahon, sigurado tayo na hindi naman araw-araw magandang kalagayan ng buhay mo. There will be problems. There will be tribulations. No? Pwede po yun, pero mababaw po yun masyado. Ang katunayan ay dapat mong isipin ang tunay mong kalalagayan kay Kristo. Na ikaw ay ligtas, na ikaw ay mamamayan ng kanyang kaharian, na ikaw ay tinubos ng kanyang dugo, na ikaw ay destino sa langit, na kahit ano pang hirap at problema at pagdurusang maranasan mo, ligtas ka. At makakapiling mo ang presensya ng Diyos magpakailanman. Di ba? Yun ang dahilan bakit tayo nagpupuri at nagpapasalamat. Pwede naman, hindi naman po talaga, dapat naman talagang magpasalamat sa mga magagandang nangyayari sa atin pong buhay, pero hindi lamang po dun ito nahihinto o natitigil. No? Kaya, again, directly related pa rin po siya sa naunang dalawa, no? Kung ikaw ay namumuhay sa karunungan, kung ikaw ay napupuno ng banal na Espiritu, hindi magiging mahirap sa iyo na purihin at pasalamatan ang atin pong Panginoon. No? Kaya nga ganun pa man po ang usapin lagi ng pamilya ay madalas nag-aangkat din po ito ng mga hindi magagandang pakiramdam para sa ilan. No? Because some are privileged with having a great family, but others are not. Pero sa kabila man po niyan, wala pong dahilan para hindi ka magpasalamat sa Panginoon. No? Any problem, whether it be personal, whether it be relational, whether it be familial, can never hinder our worship to our Lord. No? Alalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. No? He carried the burden of the cross, the burden of our sins, kahit na siya ay nag-iisa na lamang. Iniwan na siya ng lahat. No? Despite being ridiculed, He brought the greatest glory to the Father. No? Wala pong dahilan para hindi po tayo makapagpuri sa atin pong Panginoon. Kaya napaka-timely po ng paalala ng atin pong senior pastor kaninang umaga. No? Hindi lang po ngayon. No? Yan pong problema ng tao no? Pag kinalabit, syempre, titino, pero pag katagalan, makakalimutan. Hindi po, wag nating kalimutan, wag maging maikli ang atin pong memorya sa bagay na ito. No? Sa panghuli naman po, letter D, we are told to submit to one another. At ito po technically yung transitional statement ni Paul na binasa po natin kanina sa verse 21. Ito yung nagdudugtong sa naunang mga bahagi, sa mga susunod na bahagi mamaya. Ang punto, mutual submission in the kingdom of God is a must. Pero meron din po itong karampatang paraan at konteksto. No? Ang submission na ito sa loob ng kaharian ng Diyos, sa loob ng pamilya ng Diyos, ay hindi po binubura ang pamantayan at ng authority ng atin pong Panginoon na kanyang iniligay sa tahanan at kanyang inilalagay pa rin sa iglesia. No? Hindi po ibig sabihin nito na pwede nating ikompromiso ang katotohanan ng kanyang salita para lamang, alang-alang lamang sa isang relasyon o sa isang samahan. That was never the case. There is no compromise in fellowship
or relationship because hindi po yun ganun talaga. No? Submission, according to the Word of God, is to have a servant attitude. 2 weeks ago, sa message na dineliver ko rin po, yun po ang atin pong pinag-usapan, kababaang loob. Kababaan katulad ng kababaang pinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Ito din po ang magiging pundasyon dito sa puntong ito. Ang paghahanap ng mabuting kapakanan ng iba, imbis na sa iyong sarili lamang. Pinakita ito isang beses, maraming beses ng ating Panginoon, pero one specific way that Jesus showed this was when He washed the feet of His disciples. No? Sa uling dako, bago po yung Last Supper, bago po sila naghapunan, ay umakyat po sila sa kwarto at wala pong ibang kumilos o gumawa. At si Jesus po ang tumayo at hinugasan po niya ang paa ng kanyang mga alagad. Matapos ay ito po ang kanyang sinabi. Kabanatang 13, 12 hanggang 17. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa hapag. Siya'y nangusap sa kanila, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagat ako nga iyon. Dahil akong Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Mapalad kayo kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin. No? Bagamat ginawa ni Jesus ang bagay na ito, hindi po nabura o naalis yung kanyang pagiging Panginoon at kanyang pagiging master sa kanilang lahat. No? Ang atin pong mutual submission in the body of Christ is because of our obedience and submission to Jesus Christ Himself. Kaya natin to ginagawa sa atin, kapwa sa kapwa, kapatid sa kapatid, ay dahil po tayo ay nagpapasakop din naman sa atin pong Panginoong Jesus. We do this because we obey Christ. Huwag lamang nating kalimutan, this mutual submission to one another is to be exclusive in the body of Christ. No? Para lamang po ito sa mga kapwa mananampalataya. Bakit? Malinaw na sinasabi po ng kanyang salita na wala pong pagkakaisa ang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Wala pong pagkakaisa sa pagitan ng liwanag at ng dilim. Sabi po sa 2 Korinto 6:14 hanggang 18, huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. This is not a suggestion. It is not an opinion. It is one of the most definite, non-negotiable things for those people looking for, specifically in this context, a potential spouse. Naghahanap ka ng partner mo, non-negotiable factor po yan. Kung yan ay hindi po matupad, kung yan ay wala pong check, wala po tayong pag-uusapan, wala kang magagawa sa bagay na ito. No? Ngayon, bilang paglilinaw para po sa kanila na mga sumampalataya, dumating ang pananampalataya ng hiwalay sa kanilang nabuo ng pamilya. No? Kumbaga, sa pinakamadaling salita, pamilyado na bago nakakilala sa Panginoon. Ito naman po ang
sinasabi. Sa unang Korinto, kabanatang 7, 12 hanggang 16. Subalit sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon, na kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi mananampalataya at pumayag siyang mamuhay na kasama niya ay huwag niya siyang hiwalayan. At kung ang babae ay may asawa na hindi mananampalataya at pumayag ang lalaking ito na mamuhay na kasama niya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sapagat ang lalaking hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Excuse me. At ang babaeng hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi, ang inyong mga anak ay magiging marumi, ngunit ngayon sila ay mga banal. Subalit kung humiwalay ang hindi mananampalataya ay hayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi nagagapos sa mga ganitong kalagayan, sapagat tayo ay tinawag ng Diyos sa kapayapaan. Asawang babae, paano mo malalaman kung maililigtas mo ang iyong asawa? Asawang lalaki, paano mo malalaman kung maililigtas mo ang iyong asawa? The point is this. Ang punto ng ating Panginoong Hesus mismo ay bawal pong maghiwalay ang mag-asawa, ngunit meron pong special circumstance. Sabi nga ni Paul, sabi niya, ako ang nagsasabi nito, hindi Panginoon. Pero yung sinasabi ni Paul ay bahagi pa rin ng Biblia at tinuturing pa rin natin itong salita ng Diyos. Kaya dapat natin itong bigyan ng pansin at pagpapahalaga. No? Kung nanatili naman ang relasyon, bagamat ikaw, isa sa inyo ay naging mananampalataya na, di panatiliin niyo yung relasyon. Sinabi po dyan kanina na pinagiging banal ng mananampalataya yung kanyang asawa. Hindi po ibig sabihin na maliligtas siya automatically. Inaalis po natin yung ganong konteksto. No? Hindi po yun ang ibig sabihin. Ibig lamang pong sabihin, hanggat nariyan ka, nandun yung influence ng isang makadiyos na tao sa buhay ng mga hindi mananampalataya. Paano nga ba magiging mananampalataya ang mga hindi mananampalataya? Sa kung ano ang ginagawa nating mga mananampalataya sa pagbabahagi ng mabuting balita at sa pagpapatotoo ng ating malinis na pamumuhay. Ngunit kung nag-initiate sila na makipaghiwalayan, sabi ni Paul, hayaan mo. Dahil huwag mong guluhin ang buhay mo, ang sarili mo, magkaroon ka ng kapayapaan. Ngunit tandaan, ang ganitong mga utos at mga instruction po, katuruan ay para sa kanila na nandyan na sa kalagitnaan ng ganyang kondisyon o sitwasyon. Hindi po ito para sa inyo na wala pa pong asawa. No, huwag niyo pong angkinin yung hindi naman po inyo. At para naman sa inyo na kahit natatagpuan niyo o natagpuan niyo ang sarili ninyo na nasa ganitong sitwasyon, conditions and terms still apply. Sabi po sa talatang 10 at 11 sa naunang bahagi, ito naman po ang nakasulat. Ngunit kung siya'y hihiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya'y muling makipagkasundo sa kanyang asawa. At huwag rin naman palalayasin at hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Verse 11 tayo nagsimula. Ito naman ang iniutos ko sa mga may asawa. Hindi mula sa akin, kundi mula sa Panginoon. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. No? So yan po yung 10. And then, ngunit kung siya'y hihiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya'y muling makipagkasundo sa kanyang asawa. You become a believer. You find yourself at odds with your spouse. No? Sabi niya, magulo to. Separate na lang tayo. You can. But you are to remain in that same state of marriage. Hindi po porket separate kayo physically ay pwede ka nang maglamyerda kung saan-saan at kung kani-kanino. You are to remain as you are or given the chance, be reconciled with your spouse. No, hindi po ibig sabihin yan, libre ka na. Kumpleto po ang salita ng Diyos. No? Unawain po natin itong mabuti dahil sa lahat ng dako, sa lahat ng kalagayan, meron pong katuruan at aral tayong makikita. Dahil ultimo, para sa ating lahat, ito'y applicable para sa lahat ng nagpaplanong mag-asawa, sa lahat ng may asawa na may pamilya na tanging kamatayan lamang ang tatapos ng tipanang ito. Sabi po yan sa talatang 30.
Ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sino mang maibigan niya. Ngunit dapat ay sa isa ring nananampalataya sa Panginoon. Kung namatay na ang iyong asawa, bagamat babae ang binanggit po dito para sa asawang lalaki, it's contextually pwede po yan magkabaliktaran. Babae man o lalaki. No? Kamatayan lang. Pag namatay na doon, malaya ka na. Pero ano yung paalala? Dapat po, kanino? Sa isang nananampalataya rin. Kaya sabi ko po, yung mananampalataya, non-negotiable po yan. Hindi po ako ang nagsabi niyan, hindi po church ang nagsabi niyan. Ang salita po ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsabi niyan. Kaya dito po sa bahaging ito, there can be no mutual submission between light and darkness, between God and Satan, between the flesh and the spirit. Hindi po yun pwedeng mangyari. To be a Christian and to marry an unbeliever is ill-advised, it is unwise, it is disastrous, destructive, and ultimately it is a sin. No? Hindi po ito maintindihan ng marahil ng iba o ng marami siguro. Akala nila naghihigpit lang for kahigpitan. Masabi lang mahigpit tayo. Hindi po. Because if you marry an unbeliever, how will you continue in the faith? Hindi, magpapatuloy ako. Paano? Ang dalawang tao ay pinag-iisa sa kasal. How would you continue your faith? Gayong ang kabiyak mo, ang kasama mo, ang kaisa mo sa laman ay hindi naman kumikilala sa Diyos na ito. Paano mo ipapanalangin sa Diyos na, Lord, gabayan niyo po ang aming pamilya? Gayong ang kinakasama mo, ang asawa mo, hindi naman pumana ng palataya. How can you even ask that from God? No? How will you train up your children in the ways of the Lord? One half of the party does not believe in such things. No? Lalo na po sa mga mas bata, hindi po madalas na uunawaan ng masinsinan. Pag sinabi ng mga malalago sa kanila, huwag kang makikipagrelasyon sa hindi mananampalataya. Bakit ganun? Bakit relasyon? Di ba pag-aasawa lang? Hindi. Bakit po? No? Kasi pag relasyon, nandun pa lang naman kami sa stage ng getting to know each other, ano mang gusto mong tawag, dating or courtship, no? Pinapalit-palitan lang naman yung mga katawagan po dyan, ano? Pero ito kasi yung hindi na-realize, lalo na po ng mga mas bata po, why are you getting to know the person of the opposite sex? No? Because in relationship, at least in this sense of relationship, our goal is marriage. Hindi po goal dito makipagkaibigan. Ibang kaibigan. Labas po muna yung kaibigan sa usaping ito. No? Ang goal po dito ay karelasyon. Yun yung context ng ating pong pinag-uusapan. Why do you want to get to know the other person? Ang goal mo kasi, dapat. Kung hindi yun ang goal mo, hindi ko alam kung anong ginagawa mo. At saan papunta tong mga ginagawa mo. Pero ang goal ay, is this person somebody na makakapasa? No? At least sa sarili ko, sa personal kong pamantayan, sa kung ano ang hinahanap ko sa makakasama habang buhay. Hanggang kamatayan. No? Our goal is marriage, not just casual pleasure. No? Kung ang goal po ay marriage, nakita mo po, hindi mananampalataya, ex na po agad yun. No? Ex na po agad. Ano pong pag-uusapan po natin? Wala na po eh. Kaya po tayo nahuhulog sa kasalanan at kompromiso ay dahil po sa bagay na ito. Na admittedly, mahirap po sigurong tanggapin, mahirap po sigurong lunukin, pero yan po ang katotohanan. No? The goal is something that is honoring God above all else. Pag kinasal ka po, hindi lang ito para sa atin, ito ay ang atin pong panata sa harapan po ng Diyos. Kaya nga galing nung katusuhan ng sanlibutan eh, di ba? Kung gano'n ang kasal, anong sabi ng sanlibutan?
di wag nang magpakasal. That's why we're here. Yan yung pagbabaluktot at pagkorrupt ng mundo sa mga bagay na ito. Diba? Ay kung yun pala yung problema, di wag na nating tawaging kasal. Hindi na kailangan magpakasal. At ginawang lihitimo na po ang pagsasamang walang kasal. We're there. Nandun na po tayo. No? Aayon ba tayo sa sanlibutan o susunod tayo sa Panginoon bilang mga mananampalataya? No? The advice is forever sound. Do not deceive yourselves by entering into a relationship with one who does not know, with one who does not fear our Lord. Walang takot yan sa Diyos. Walang takot yan sa Diyos, tandaan mo. Bakit ka igagalang yan? Bakit igagalang yan ng kahit anong sinasabi mo? Ay, kasi mahal niya ako. Wala kang takot yan sa Diyos eh. Hindi mo maintindihan yun? Yun ang pinakamasahol sa lahat. No? Alam mo, walang takot sa kamatayan, walang takot sa pulis, walang takot sa batas. Okay lang. Kaya kong tanggapin siguro yun eh. Pero walang takot sa Diyos, hindi ko po titiisin po yan. Why would I? Bakit ko pahihirapan ang sarili ko? Ang hirap na nga po ng buhay. No? Kaya ang alalahanin, the way that God transforms the family starts with the individual believers within it. No? Gusto nating pagbabago, ang pagbabago ay dumarating sa individual. No? When our faith in God is put into practice, then the family is continually changed and molded by God according to His purpose. No? At sa gayon, siya ay patuloy na napapapurihan at naluluwalhati. No? Ngayon po natin yung mismong punto ng gustong sabihin po ni Apostol Pablo ukol po sa pamilya. No? At sa atin pong, at least yung makakaya po nating talakayin ngayong umaga, no? May tatlo pong bahagi po dito. No? Una po is, number 2, the Christian wife. Again, para po kahit po sa inyo na hindi pa po kasal, ngunit nagpaplano at minumungkahi na isang araw ay makasal, pakinggan niyo pong mabuti ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito ay kagamit-gamit at mabuti para sa lahat ng mga babae. No? Ito po ang iniutos ng Diyos at ang hinihiling niya para sa inyong role. No? Ganon din po, baliktaran po tayo mamaya, no? Mga lalaki, pakinggan nyo rin po itong mabuti. Kasi itong dapat ninyong hanapin din naman kapag kayo ay nagpaplano na mag-asawa. No? Ito dapat ang bigyan nyo ng mariing pansin. No? Let the Word of God be our guide. Wives are to, letter A, yields to God's purpose. No? At ito po ang sinabi sa talatang 22 ng Efeso, Kabanata 5. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. No? God had made everything with a purpose according to His own will and design. Lahat ng bagay meron pong layunin ang Diyos. Wala po siyang anumang ginagawa ng walang kabuluhan po. Ano? Ngayon, sinasabi ngayon ng kanyang salita na ang asawang babae dapat pong magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Kung paano din naman siya nagpapasakop sa pagiging Panginoon ng ating Panginoong Hesukristo. Wala pong kinalaman sa submission at ito po ang hindi po kahit kailan maintindihan o hindi iintindihin ng sanlibutan pong ito. No? Submission here has nothing to do with the equality of man or woman. Yan ang pinaglalaban ng sanlibutan ngayon. Dapat equal. Hindi, bakit? Bakit nakapailalim yung babae sa lalaki? Equality has nothing to do with it. God made us all equal. Bakit? Paano ba tayo nilikha ng Diyos? Genesis 1:27. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Parehas po. From the image of God we were created, but divided into different genders and different roles. May lalaki, meron pong babae. Pwede ko po bang idagdag? Meron pong lalaki lang at babae lang. Yun lang po yun. No? Dalawa lang po. No?
what it means to submit to the authority and the role that God had ordained for women is to submit to their own husband. Yun po ang ibig pong sabihin nito. No? Tandaan natin ang halimbawa muli ng ating Panginoong Hesukristo. Jesus Christ Himself is equal with the Father in their deity, yung kanilang pagiging Diyos. Parehas po sila. They are all co-equal and co-eternal with one another. But Jesus, as the Son, in His role as the Son, submits to the Father. Ano sabi sa Aklat ng Juan, Kabanata 5:30? Hindi ako gumagawa dahil sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. No? Isa pa. Ano pong sabi? Pwede natin balikan yung 22. Balik lang natin saglit. Ano? Alalahanin din naman po natin ang sinasabi. No? Hindi po sinabi, mga babae, pasakop kayo sa lalaki. Hindi po yan ang sinabi ng verse. Ano pong sabi ng verse? Sa inyong sari-sariling asawa. Ilan po ba asawa ninyo? 10, 15? Isa lang po, di po ba? Sa kanya ka lang magpapasakop. Hindi mo kailangan magpasakop sa iba. No? Because it's your role in that relationship. No? Yan ang ginagawa minsan ng sanlibutan, di ba? Parang nililito binabago, iniiba yung anyo at yung essence nung sinasabi ng salita. Wives are not called to submit to all men. Wives are called to submit to their singular husband, no? Which had been made one flesh by God in your union. Mahalaga din maunawaan nating lahat ano bang nangyari nung tayo ay kinasal. Mas mapalad ang mga mananampalataya na bago sila kinasal. Kasi at least alam na nila ang mga bagay na ito. Mas hindi masyadong pinalad ang mga kasal na at nakakilala sa Panginoon. Pero hindi pa naman huli ang lahat at tayo ay tinuturuan pa rin po at itinatama ng Panginoon ang ating mga buhay. This is God's purpose since the beginning. No? Kaya nga, the Christian wife is to yield to God's purpose. Sumunod po doon, letter B, is to yearn for God's glory in her life. Sabi naman po sa sumunod na talata, verse 23 to 24. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. No? Malaki ang emphasis ni Apostol Pablo sa imahe ng larawang ito, ni Kristo at ng iglesia, na sa maraming pagkakataon ay itinuturing din sa imahe ng kasalan. Ang iglesia bilang babaeng ikakasal at ang ating Panginoong Hesukristo bilang lalaking ikakasal. At sila ay isang araw, darating po tayo sa puntong yan. Ano? Yan po yung larawan. The image of that marriage is being seen here. No? Kaya't hindi naman mahirap makita yung relasyon ngayon ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Ang asawang lalaki ay ulo ng kanyang asawang babae katulad ng pagiging ulo ni Kristo sa kanyang iglesia. At ang iglesia ay malayang nagpapasakop kay Kristo. Ganon din dapat gawin ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. No? Pero siguro meron pong malaking pagkakaiba yung dalawa. Ang kaibahan po nito ay ganito. Ang magpasakop kay Kristo Jesus ay madali. Napakadali po niyan. Bakit? Kasi si Kristo bilang Diyos ay perpekto sa lahat ng bagay. Punong-puno ng kabutihan, kagandahang loob at pag-ibig. Jesus Christ never fails. No? Kumpara sa mga asawang lalaki, alam na natin ang malaking pagkakaiba po nun. Husbands are imperfect, at times insensitive, and often unaffectionate.
marami sa mga asawang lalaki, sama na po ako, makakalimutin. No? Pati birthday ng anak. Gayahin niyo ako, isa pa lang po anak, madali pong alalahanin yung birthday. No? Pati birthday ng anak nakakalimutan. Ganyan po ang mga asawang lalaki kung minsan. And yet the word of God stands. This is the will of God for every wife that seeks to be godly. No? Kaya't ang nagmo-motivate dapat sa asawang babae ay ang kalwalatian na naibibigay sa Diyos kapag sinusunod po natin ang kanyang kalooban. Sa kabila ng mga imperfections at mga struggles dito po sa lupa. No? The main reason why a wife should submit to her husband's leadership in the home is to please and to obey God. If you challenge or undermine your husband's leadership, you are resisting the lordship of Christ Himself. Hindi lang tao ang binabangga mo, kundi ang kalooban ng Panginoon. Ngayon, paalala, at ito po ay, para siguro ito'y applicable sa lahat po ng bagay po, hindi mo kailangan sumunod sa iyong asawa kung ang ibig sabihin naman ng pagpapasakop sa kanya ay paglabag sa utos ng Panginoon. That much is true and that much is certain. Yan po ay applicable sa lahat ng oras. No? Diba? Kung ang pagsunod mo sa isang bagay na ito ay magdudulot sa iyo ng pagkakasala laban sa Diyos, doon mo na po yan pwedeng ihinto o putulin. No? But even then, you can still display a submissive attitude and appeal to your husband out of love and respect. Meron pong sinabi si Apostol Pedro ukol po dito, no? Sa unang Pedro, kabanata 3, 1-4. Ang sabi po niya, kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa at kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-ayos ng buhok at pagsusuot ng mga gantong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. No? It is for the glory of God. Not for the glory of your husband, but for the glory of God. No? Sumunod po dito, number 3 is the Christian husband. Ganon din po. Mga lalaki, no? May asawa man o kahit po doon sa mga wala pa, ito po ang dapat naman nating pakinggan. No? What the Bible tells us of our role in family that is being built up by God. Be the kind of man God wants you to be. At ganun din po, baliktaran, mga babae, makinig kayong mabuti. Dapat ito po ang hanapin ninyo, itong bantayan ninyo, higit sa lahat, sa paghahanap ninyo ng potential na mapapangasawa. No? Diba? Hindi na po, totoo lang, given na po yun, Christian naman talaga dapat. No? What else? No? Kung lahat ng prospect mo ay mananampalataya na, anong kasunod? Anong mahalaga? No? Basta ba mananampalataya, okay na? Diba? More than that, we should, again, live as wise and not as fools. Ang sabi po, So ito naman po ang sinasabi sa verses 25 to 30 ng Ephesians 5. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Gayun din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. No? Dalawang bagay din po ang makikita po dito. Letter A,
The Christian husband mirrors Jesus' servant leadership. Hindi po tinawag o inutusan ang mga lalaking asawa na magpasakop sa kanilang babaeng asawa. No? Maliwanag naman po yun. No? Ang panawagan po sa mga asawang lalaki ay mahalin ang kanilang asawa. Kung paano inibig ni Kristo ang kanyang iglesia. And that's a very tall order. Napakatindi po nung pamantayan po na ginamit po dito ng salita ng Diyos. No? As Jesus Christ Himself loved the church. No? Specific po ang Biblia with regards to the role of each person. No? Ang topic sa asawang babae ay authority. Submit to your husband. Ang topic naman para sa lalaki ay pag-ibig, love. Love your wives. No? Kaya ang paalala, ang mga asawang lalaki, do not ever misuse or abuse the authority that God has given you in the family. Diba? Huwag mong abusuhin ang kalagayan mo, ang katayuan mo sa paglagay sa iyo dyan ng atin pong Panginoon. Follow the example of Christ na kanina lamang atin din pong napakinggan at binasa. Siya ang Panginoon, siya ang guro, siya ang master, pero hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. No? Minodelo ng ating Panginoong Hesukristo ang servant leadership. Siya ang leader, pero higit sa lahat siya ang patuloy na naglilingkod. Both in the church and in the family. No? Kaya hindi naman po mahirap makita ang dapat nating tularan. Pwede nating gamitin kung tutuusin ang utos din po ni Apostol Pedro, no, para po sa mga naglilingkod sa iglesia. How not to misuse your authority and your leadership as a model in the family as well. Sabi po sa unang Pedro, Kabanata 5, 1-4, sa mga matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo. Saksi ako sa mga paghihirap ni Kristo at nakakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Nakikiusap ako sa inyo, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa nila kayo. At pagparito ng pinunong pastol, ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. No? In the church, yan ang modelo. And in the family, hindi naman po nagkakalayo sa ganyang modelo din. It is a role. Yun po ang pinupunuan po natin. Meron pong inatasang role ang Diyos sa bawat isa. And in the family as well. No? We are not called to abuse it. We are called to nurture it, to care for it as Christ cared for the church. Isipin po nating isa itong bahagi ng atin pong paglilingkod, mga asawang lalaki. No? Hindi po ito mababaw na bagay. Ito po ay sinasalamin ng atin pong pagsunod kay Kristo. At sa gayon, hindi din po mahirap makita, letter B, it mirrors Jesus' sacrificial love. No? Paano ba umibig ang Panginoon? Because Jesus Christ did not spare anything for the sake of His church. Binigay niya ang kanyang buhay para ang iglesia ay maligtas at patuloy na paging banal para sa kanyang kalwalhatian. Hindi lang niya binigay ang sarili niyang buhay, malaking kabayaran na po yun, ano? Yung buhay po niya. No? But the cost that Jesus Christ paid is something that we can never truly understand. Hindi po natin yan lubos na maunawaan, at least sa atin pong kalagayan sa kasalukuyan. No? Naalala natin, again, the message 2 weeks ago. Alang-alang sa pag-ibig, ano ang isinakripisyo ng ating Panginoon? Ang kanyang karapatan at pagiging kapantay ng Diyos, ibinaba niya ang kanyang sarili. Naging masunurin siya sa kanyang Ama kahit abutin man siya ng kamatayan sa krus. Siya na banal, kataas-taasan at walang hanggan ay ginawang makasalanan
No? Inako niya ang ating kasalanan alang-alang sa ating kaligtasan. Sabi nga po sa 2 Korinto, Kabanata 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Nang nagmahal si Jesus, hindi lang niya ito isinigaw sa ibabaw ng kanyang trono. Hindi niya ito ipinangalandakan habang siya ay komportable sa kalangitan. Nang nagmahal si Jesus, ipinakita niya ito habang siya ay nakapako sa krus. Kaya nga ano yung mga awit po natin, it's amazing love and it's amazing grace. Amazing kasi hindi lubusang maunawaan ang atin pong isip kung ganong katindi at ganong kadakila ang ginawa ng atin pong Panginoon. Naramdaman ito ng bawat isang mananampalataya dito. Ngayon, ulitin ko ano po yung topic. Ang asawang lalaki ay dapat mahalin ang kanilang asawa sa parehas na paraan. Kung paano inibig ni Kristo ang iglesia, ganon dapat mahalin ng asawang lalaki ang kani-kanilang mga asawa. No? Kaya nga, ulitin ko, ang asawang lalaki hindi po dapat nagpapasakop sa kanyang asawang babae, pero dapat mong nilulubos ang pag-ibig mo para po sa inyong asawa. No? Like Christ, we are to lay aside our own rights, our comfort, our pleasures, our pursuits, even our own time for the sake of our wife. No? Tignan mo ang pangangailangan niya higit sa iyong sariling pangangailangan. To love sacrificially is to spare nothing in your love for another. No? And again, hindi po nanenegate ng pag-ibig na ito ang authority na ibinigay sa asawang lalaki. No? Hindi naman nabawasan ang pagiging Diyos ng Panginoon nang ihandog niya ang kanyang sarili para sa atin. Wala namang nabawas, hindi po ba? Nabawasan ba na lumiit ba ang Diyos nang inibig niya tayo? Wala naman pong nagbago sa kanyang pagiging Diyos. Ganon din po sa asawa dapat. Wala namang magbabago. Wala pong kabawasan sa atin kung mamahalin po natin ng lubusan ng nararapat ang ating mga asawang babae. No? Ngayon, paalala, mga asawang lalaki ay iniutusan na mahalin ang kanilang asawa, hindi po sambahin. No? Baka iba dyan, sinamba na po yung asawa. Hindi po, mahalin po. No? At ang pag-ibig ay wala pong kinalaman sa authority. Hindi mo din pwedeng ipasa ang authority sa iyong asawang babae. Dahil mahal kita, ikaw na ang masunod. Hindi po pwede yun. That's a direct violation of everything that we have been talking about so far. No? Again, ang goal lang naman po nito ay mapapurihan natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. No? At iyan po ang binigay na halimbawa. Panghuli po, para lang po makumpleto po natin yung pamilya, number 4 is the Christian children. No? Ang lahat ng hindi pa po nag-aasawa would fall under this category, technically. No? And katunayan, kung tutuusin, kahit naman yung may mga asawa, hindi naman po talaga nawawala biglaan ang inyong mga magulang sa inyong buhay. At meron pa ring bahagi po dito, kahit ang mga matatanda na po sa atin. No? Pero sa marami pong single at wala pa pong sariling pamilya, kayo ay matatagpuan po sa inyong kinalalagyang pamilya. No? Ngayon, meron pong responsibilidad ang mga magulang. May binanggit po sa Efeso, Kabanata 6, talatang 4, at ito po ang sinabi, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. No? Meron pong responsibilidad ang magulang, pero meron din pong responsibilidad ang mga anak. Ito po ang makikita po natin. Letter A, show their obedience in the Lord. At ito po ang nasa chapter 6, verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. No? And again, the submission that children practice under the lordship of God is toward their parents.
Di ba? Ang context po natin ay yung mutual submission sa chapter 5 verse 21. No? Sa pamilya, merong submission. Submission sa Diyos at submission doon sa role na binigay ng Diyos. Asawang babae, pasakop sa kanyang asawang lalaki. Asawang lalaki, mahalin ang kanyang asawang babae. Mga anak, pasakop kayo sa mga magulang. Yun po yung pinapahiwatig po dito. They are to obey their parents in the Lord, for this is right, and it is the will of God for all His children. No? In a similar situation earlier, ganun din po. Ang mahirap nga po dito ay wala pong perpektong magulang. But that never was the requirement. No? Wala pong qualification na ganun, kung tutuusin. The Bible tells us we must obey our parents. One big qualifier here, however, is the phrase, in the Lord, sa Panginoon. Hindi po yan walang kabuluhan, hindi po yan dinagdag lang ng wala pong kabuluhan. Meron pong ibig sabihin po yan. Pagsunod sa magulang ay para sa lahat ng mga anak, ngunit maring dumating din ang pagkakataon kung saan ang pagsunod sa iyong magulang ay dadalhin ka sa pagsuway mo sa Diyos, at sa ganong paraan dapat mong piliin ng mga anak ay gawin kung ano ang nakalulugod sa Diyos higit sa lahat. No? Ang magulang ay kaloob sa mga anak, sa ganong paraan ang mga anak ay kaloob din para sa kanilang mga magulang. Pero tayo ay namumuhay sa isang mundong sinira kasi ng kasalanan. Kaya ang dami pong mga imperfections gaya ng ganito. No? Punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng kasamaan. No? Kaya kung dumating ang pagkakataon ng isang magulang dinadala ang kanyang anak sa pagkakasala at dinadala siya laban sa Diyos, then the children have to face a decision. No? Honor their parents' wishes and rebel against God, or obey God and bear the consequence. Ikaw pa rin po ang mamimili. No? Sa isang talata po sa aklat ng Ezekiel, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ni Ezekiel patungkol sa nangyari sa ilang nung panahon ni Moises. Nung sila'y naglalakbay sa ilang sa mahabang panahon. Mahaba po yung kanya sinabi, pero isang bahagi po ang akin pong kinuha sa verses 18 to 20 at ito ang kanyang sinabi. No? Sinabihan ko ang mga anak nila roon sa ilang, huwag ninyong tutularan ang mga tuntunin at pag-uugali ng inyong mga magulang at huwag ninyong dudungisan ang sarili ninyo sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ako ang Panginoon ng inyong Diyos. Sundin ninyong mabuti ang mga utos ko at mga tuntunin. Panatiliin ninyong banal ang araw ng pamamahinga dahil tanda ito ng kasunduan natin at nagpapaalala sa inyong ako ang Panginoon na inyong Diyos. No? Children are not to live a life of rebellion against their parents 24/7. Hindi po yun ang sinasabi. No? But children are also to be wise and discerning whether an act of obedience or an act of disobedience would give glory to God. Hindi na po mahirap yung utos Sundin ninyo ang inyong mga magulang. No? Kasi yun ang nararapat para po sa mga anak. Pero nililinaw po natin dito na hindi po natin mapagtataguan ang atin pong mga kilos at aksyon kung ang pinapagawa naman po sa atin ay labag na po sa kalooban ng Panginoon. No? Kaya nga kung ikaw ay anak, at ikaw ay may magulang na mananampalataya, isa ka na po sa mga pinakamapapalad na tao sa mundo. Not everyone has that privilege like you. No? Though imperfect, wala naman po kasi talagang perpekto, pero kilalanin mo ang biyaya ng Panginoon at purihin mo siya, karapat-dapat sa kanyang pangalan. No? Obedience in the Lord is right, and letter B, give your parents true honor. At ito naman po ang sabi sa talatang 2 hanggang 3. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. No? Maliwanag din po sa Biblia na ang relasyong magulang at anak ay pansamantala. Pakinggan niyo pong mabuti po ito, mahalaga po ito para
Lalo po sa ating mga Pilipino kasi meron po tayong mga kulturang pampamilya na hindi po laging tama. Ang relasyong magulang at anak ay pansamantala. Bakit? Bakit ko po nasabi yon? Kasi yung relasyong asawa o mag-asawa ang siyang permanente. No? Hindi ko po sinasabi na pag nag-asawa na ay hindi na niya magulang yung magulang niya. Hindi po. Pero the relationship dynamics change once you become married. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, Mark chapter 10 verse 6 to 9, subalit simula pa ng likha ng Diyos ang sanlibutan, nilalang na niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at ang dalawa'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. So ano ang mga punto? No? Dissect po natin ng mabilis. No? Sino ang iiwan? Iiwan ng lalaki, and by virtue of connection, yung babae, iiwan nila ang kanilang mga magulang. Doon pa lang may separation na po eh. May paghihiwalay, iiwan ang magulang. Pero, pag nagsama na ang mag-asawa, lalaki at babae, nagkinasal, sila ay pinagiging isang katawan. At ang iisang katawan na ito ang siyang hindi pwedeng paghiwalayin ni numan. The parent-children will separate, but the husband and wife, only death can separate you. At yun po yung ibig ko pong sabihin. Kung bakit ang parent and child, temporary lang po yun. Ang husband and wife, mas permanent po yun. No? Children will one day leave their parents and become joined together with their spouse. No? Children are never one with their parents. Ang magulang at ang anak hindi po pinag-isang katawan ng Diyos. Ang mag-asawa lamang po ang pinag-isang katawan po niya. No? Kaya ano po ang isa sa mga basic na lesson po dito sa sinabi ko pa lang po, ano? Mga magulang, matuto din kayong bitawan ng inyong mga anak. No? Sabi natin kanina, ang asawang lalaki ang ulo ng ng kanyang asawang babae. Kawawa naman yung mag-asawa. Dalawa yung ulo. Nandun yung asawang lalaki, nandun yung biyenan. Hindi po yun nararapat. Kailangan nating matutunan. Oo, close family ties. Bata pa ako, naririnig ko na po yan sa school. Yan ang Pilipino, close family ties. Pero wag naman sa punto na nilalabag na po natin ang maliwanag na kalooban ng Panginoon. Mga magulang, matutunan ninyong pakawalan ang inyong mga anak, lalo na pag sila ay nag-asawa na. No? But even still, kahit ikaw ay nag-asawa na, you have become independent of your parents, nandun pa rin yung utos. The command remains, you are still to honor your parents. Yan pong honoring, technically wala pong time limit yan. No? Honoring your father and your mother is applicable even up until your old age. Hindi po yun dapat nahihiwalay sa atin. No? Kahit na meron ka ng sarili mong asawa, may sarili ka ng pamilya, let us still honor our parents. This is the will of God for us all. And honoring parents have nothing to do with them being good or being bad. Honoring is a direct result of obeying God. We are to respect our parents. No? Walang pinagkaiba po ito sa aral po natin, sa mga aral po natin patungkol sa pamahalaan dito sa lupa. Igalang natin sila kahit na sila mismo hindi nakagalang-galang. Kasi kaya lang natin sila ginagalang dahil yun ang sinasabi ng Panginoon. Ganon din po dito. Sabi po sa Kawikaan 30:17, isang babala, ang anak na kumukot siya at sumusuway sa kanyang magulang ay tutukain ng uwak sa mga mata at kakainin ng mga agila ang bangkay niya. No? Kung literal lang po ito, mas madali. Pero alam natin hindi po yan literal sa maraming pagkakataon. Kahihiyan po na hindi po maayos ang relasyon ng anak sa kanyang mga magulang. Kahihiyan po makita ng magulang ay
pinagsasabihan ng masama, pinagsasalitaan ng masama ang kanyang magulang, no, yung anak. So mag-ingat po tayo dito. Sumunod sa kanila hanggat nararapat, ibigin sila dahil yun ang nararapat, at alagaan din po sila kahit na may sarili na po tayong pamilya. Ito po ay biblical po. No? Sabi po sa unang Timoteo 5:3-4, tulungan mo ang mga biyudang walang ikabubuhay. Subalit kung ang isang biyuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. No? At sabi po sa verse 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. No? While children will one day mature and become independent of their parents' authority, the Bible tells us we are to honor our parents as long as we are their children. Hanggang kailan ka ba anak ng iyong magulang? Habang buhay, hanggat nandito ka sa lupa, magulang mo sila. At hanggang dun ang effectivity ng utos po na ito. Pero again, remember, sabi po ng Biblia, this is the command with a promise. May pangako po ang utos na ito. Sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, ang malaman ang mga katotohanan ito kahit na wala ka pa sa puntong ito ng buhay, lalo na po sa mga wala pa naman pong sariling pamilya, ay malaking pagpapala po galing sa Panginoon. No? Marami naman din po sa atin ay nasa kalagitnaan na ng dako pong ito, no? Nasa loob na ng pag-aasawa at pagkakaroon ng pamilya. At alam po natin, naintindihan po nating lahat na hindi po lahat ng ito ay madali. Hindi po lahat ng sinasabi po dito ay overnight. Pero hindi naman din po ibig sabihin na imposible ang mga bagay na sinasabi po ng salita ng Diyos. God transformed you individually. Nilinis ka ng Diyos, pinatawad ka ng Diyos, pinaging banal ka ng Diyos, tinubos ka ng Diyos. Kaya din pong gawin ito ng Diyos para po sa ating mga pamilya. Wala pong imposible sa Panginoon. Anong dapat po natin gawin? Sundin natin ang kanyang salita, ang kanyang utos. Sundin natin ang kanyang layunin. Ilagay natin si Kristo sa sentro ng pamilya, sa sentro ng relasyon, at sa gayon, ang tahanan po natin ay magsisilbing ilaw sa mundong ito. Yun po, para sa akin, dapat maging para sa atin po, yun po ang isang matagumpay na pamilya. Hindi yung naging mayaman ka, hindi yung nakapagpatayo ka ng bahay, nakabili ka ng kotse. To be a successful family is to live within the purpose of God. Masunod natin yung kalooban ng Panginoon sa lahat ng dako. Sa asawang lalaki, sa asawang babae, sa mga anak. At sa atin, extended family, pati na rin yun. Mga biyanan, mga lolo't lola at iba pa. No? The family should remain intact, and the family would only remain intact if God is ultimately glorified. Kaya unahin po natin ang kalwalatian ng ating pong Panginoon sa lahat ng bagay na mga ito. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Tayo pong lahat ay tumayo po at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, muli nagpapasalamat po kami sa umaga pong ito, sa panibagong mensahe, Panginoon, at aral, mga paalala, mga babala, Panginoon, kung anong dapat naming ipamuhay, dapat naming gawin ukol sa tema ito na pamilya. Patuloy na makinig at ipamuhay ng bawat isa ang mga aral na amin pong nasaksihan ngayong umagang ito. Pagtibayin niyo po ang aming mga buhay, ang amin pong mga diwa, ang amin pong mga ugnayan, lalo na sa aming mga sariling pamilya. Makinig ang mga asawang lalaki, mga asawang babae, pati na rin ang mga anak sa inyong mga salita. Sa lahat ng dako ay mabigyan namin ng kapurihan at karangalan ang inyong pangalan, at sa pamamagitan nito ay maging mabuting patotoo kami, maging ilaw nga kami ng sanlibutan ito. Makapamuhay nga kami ng may karunungan at ng hindi na
sa kamangmangan. At magamit namin ng wasto ang binibigay niyo sa aming panahon at oras. So baybayan niyo kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng dako ng aming buhay at lagi naming saliksikin at hanapin ang inyong kalooban higit sa lahat. Nagpupuri kami sa inyo, Panginoon, kayo lamang ang karapat-dapat sa lahat ng aming pagsamba at ngayon ibinibigay namin sa inyo ang lahat ng aming mga papuri at pasasalamat. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumula ng ating kapayapaan at ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at tayo po yung magbatian sa bawat isa.